Mga kwento ni Felmo. Isang maganda at mapagpalang araw, Sir Seth. At sa lahat ng inyong mga masugid na tagapakinig. Ako nga po pala si Diana, Tubong, Laguna. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay karanasan ng aking amang, si Tatay Lucas. Bali, stepfather ko po si Tatay Lucas, Sir Seth. Pero kahit hindi ko siya totoong ama ay mas itinuring niya pa akong anak kesa sa totoong ama kong hindi ko na alam kung nalunod na ba sa sabaw o ng ibang bahay na. Isang manggagamot si Tatay Lucas at magpasa hanggang ngayon habang sinusulat ko itong kwentong ito ay patuloy pa rin siya sa panggagamot kahit na matanda na ito. Ayon sa pagkakasalaysay ni Tatay Lucas, sa lugar ng Antique na kinalakhan niya, taong 1998, nang mangyari ang isa sa mga kaganapang hindi niya makakalimutan noon. Totoong pangyari yon nung minsang may ginamot siyang dalagang niyanggaw at kinulam ng isa sa mga bahay na napunta nito sa baryong hindi ko na lamang babanggitin pa. Kabilin-bilinan kasi ng aking ama na palitan ko daw yung mga pangalang mababanggit ko dito sa channel mo. Kasalukuyang nagpapatuka ng manok si Tatay Lucas ng hapong yon. Nang may natanaw siyang dalawang magkasunurang lalaking lulan ng tricycle at nagmamadaling lumapit sa kinaroroonan niya. Nagtataka man ay saglit na binitawan niya ang pagkain ng manok at marahan na ring naglakad palabas ng bakuran. Lucas, iho, pwede ba kitang madistorbo? Humahangos na tanong sa kanya ng hindi gaanong katandaang lalaki. Nagpalipat-lipat ang tingin ni Tatay Lucas sa dalawang lalaki. Hindi niya kasi kilala ang mga ito dahil yun pa lamang ang unang pagkakataong nakita niyang dalawa. Bakit to? Sino po kayo at anong kailangan ninyo? Ako si Pasito. Siya naman yung anak kong si Eduardo. Gusto sana kita mag-uusap ng masinsinan kung maaari lang sana. Sige tumuloy kayo sa loob na po tayo mag-usap. Hindi na kami papasok, Lucas. Kung pwede sana dito na lang tayo mag-usap. Ang totoo kasi niyan. Sige po, dito na lang po tayo. Ano ho ba yung sasabihin nyo? Humugot muna ng malalim na hininga si Mang Pasito pagkatapos ay sa kanya sinabi kung ano talaga ang sadya niya sa bahay ni Tatay Lucas. Ayon nga kay Mang Pasito, ilang araw nang mataas ang lagnat ng anak niyang dalaga at may mga tumutubong pantal sa buong katawan nito na may halong mga butlig. Hindi niya umano alam kung saan nakuha ng anak niya ang ganong sakit dahil kahit na mga doktor ay walang makuhang kasagutan sa nangyari sa anak niya. Sa malamlam na mga mata ay nakiusap si Mang Pasito sa aking amang tulungan siya dahil hindi niya na alam kung kanino pa humingi ng tulong para mapagaling lamang ang kanyang anak. Nako, mukhang kakaiba nga ang nararamdaman ng anak niyo, Mang Pasito . Sabi niyo hindi basta-basta makita ng mga doktor . Habang pinagmamasdan ni tatay ang mag-amang si Mang Pasito at Eduardo, hindi niya maiwasang makaramdam ng awa. Mukha kasing napakalaki talaga ng dinadalang problema ng dalawa. Nga pala maisingit ko lang, binata pa si Tatay Lucas na mangyari ito. At sa pagkakatanda niya ay nasa edad 28 anyos na siya noon. Kaya lang naman siya ang naging takbuhan ng lahat ng gustong magpagamot dahil sa siya ang sumalo ng pagiging isang batikang albularyo noong yumao ang kanyang ama. Magmula nga noong namatay ang kanyang ama ay siya na ang sumalo sa lahat ng obligasyong naiwan nito. Maging ang pag-aruga sa mga kapatid niya at pag-aasikaso sa kanyang inang matagal nang nakaratay sa higaan. Siyang lumargo. Wala naman siyang magagawa at hindi naman siya pwedeng magreklamo dahil siyang panganay. At talagang likas na sa ating mga Pilipinong pakargo sa anak ang mga kapatid at magulang. Lalo na kung wala pang asawa. Ganun nga ang nangyari kay Tatay Lucas. Kaya sa edad na 28 ay hindi pa siya nag-aasawa.
Ayaw niya kasing iwanan ng kanyang mga kapatid hanggat hindi pa nakakapagtapos sa pag-aaral. Lalong-lalo na ang kanyang inang Baldado. Sino na lamang ang mag-aasikaso at maghanap buhay sa kanyang ina kung mag-aasawa na siya? Yun lagi ang tumatatak sa isipan ni Tatay Lucas noon. Paulit-ulit na nakikiusap si Mang Pasito kay Tatay Lucas na tulungan itong gamutin ng anak. Halos mangyak-ngyak na si Mang Pasito sa harapan ni Tatay Lucas. Pagbigyan niya lang ang pakiusap nitong tulungan niya itong magamot ang anak niya. Sinabi pa ng matandang magbabayad siya kahit na magkano. Pakinggan niya lamang ang pakiusap nito. Dahil sa awang nararamdaman ni Tatay, napagpasya niyang tulungan si Mang Pasito. Ipinagpaliban niya na lamang muna ang usapan nilang dalawa ng kababata niyang pumunta sa karatig baryo. Para sa kanya ay mas importante ang kalagayan ng dalagang anak ni Mang Pasito. Hindi pa man niya yon nakikita ay parang may kung ano na siyang nararamdaman para sa dalaga. Parang naawa ito. Saglit na nagpaalam si Tatay sa matanda. Papasok muna siya sa bahay para kunin ang mga kagamitan at makapagpaalam na rin sa kanyang ina. Pagpasok niya sa loob ng bahay ay sakto namang nasa sala ang kanyang ina't inaasikaso nito ng sumunod niyang kapatid na si Tara. Nay, alis na po muna ako May gagamutin na ako sa kabila. Tumango lamang sa kanyang ina. Samantalang ang dalagang kapatid niya naman ay saglit na nilingon siya at tinanong kung makakauwi ba daw siya kaagad. Hindi ko alam pero kapag pumunta dito si Oming mamaya, pasabi sa kanyang hindi muna kami matutuloy sa pupuntahan. Sabihin mo may importante akong pinuntahan. Kapag nagtanong kung saan sasabihin mo, sa Karatig City lang. Dagdag niyang wika sa kapatid niya. At muling inulit ang paalalang mag-iingat palagi ang mga ito. O na po kuya, huwag ka mag-alala. Tandang-tanda ko po yung bilin mo palagi sa amin. Ako na yung bahala dito. Sige na. Ayusin mo na yung mga gamit mo at kanina pa naghihintay yung dalawang mama sa labas. Tura ni Tara sa kanya at ibinaling na nito ang pansin sa ina nila. Nagmamadali nang pumunta sa silid tulugan si Tatay Lucas para kunin ang mga kagamitan niya at ang kaisa-isang mutyang ipinamana sa kanya ng kanyang ama. Bale, konting pagpapahayag ko lang po sa mutyang hindi ko na lang babanggitin ang pangalan. Hugis pabayo na parabang ahas pero maliit lang na kulay puti at parang guhit sa katawan. Ayon kay Tatay Lucas, ang mutyang hawak niya ay nagbibigay proteksyon kapag bumabiyahe at may taglay din yung pangsabulag sa masasamang banta at sa mga taong may masasamang hangarin sa iyo. May taglay din itong swerte sa hanap buhay at pampaamo sa mga taong may matitigas ang puso at mabagsik ang pag-uugali. Ito na lang muna ang maibibigay kong clue sa inyo mga kagilyo para maisip nyo kung anong klaseng mutya ang tinutukoy ko. Pero tapusin yung pakinggan ng kwento ng aking ama para malaman pa ninyo kung ano ang ibang kakayahan ng mutyang hawak niya. Matapos niyang mag-usal ng pangbakod sa katawan ay kaagad na siyang lumabas ng bahay para umalis na sila. Pero hindi pa man sila nakakalabas ng bakuran noon. Natanaw na niya ang kababatang si Oming. Mabilis itong naglakad papalapit sa kanya. At nang makalapit na ito ay kunot noong tinanong siya kung saan ito pupunta. Bis na bis kasi. Kakamot-kamot namang napapangiti si Tatay Lucas at nagwikang may importante lamang siyang pupuntahan. Na may gagamutin siyang pasyente kaya sa susunod na lamang nila ituloy ang usapan. Ganun ba? Kala ko pa naman matutuloy na tayo. Anito pa at halatang dismayado. Pasensya ka na talaga tol Alam mo namang marami akong obligasyon sa buhay. Napapangiting saad niya. Paano kaya to? Ganito lang kung gusto mo tol. Sama ka na lang sa akin para may tagabitbit naman ako ng mga gamit. Ano ba yan? Palagi mo na lang akong ginawang tagabitbit ng mga gamit mo kapag may ginagamot ka. Buti sana kung ang gaan-gaan lang ng mga gamit mo. Ayaw mong sumama. Eto na, sasama na ako. Sino ba kasing may sabing ayaw kong sumama? Agaran na nga silang lumakad kasama ang mag-amang humingi sa kanya ng tulong. Habang nasa daan ay ihinayag na sa kanya ni Mang Pasito ang iba pang karamdaman ng anak niya.
Makalipas ang mahigit 2 oras ay tuluyan na nilang narating ang bahay ng may sakit. Hindi na sila nagpaligoy-ligoy pa. Kaagad na silang pinapasok ni Mang Pasito sa loob ng bahay. Pagpasok pa lamang nila sa loob nun, iba na kaagad ang naramdaman ni tatay. Aniya, sa bungad pa lamang ng bahay ay nananapak na ang malakas na presensya na ubod ng napakasama. Kaya naman agaran niyang tinapik sa braso ang kaibigan nang sa ganon ay hindi ito matigal po o makapitan ng masamang enerhiyang bumabalot sa loob ng bahay. May kinuha din siyang kwintas na pangontra sa loob ng kanyang bitbit na bag at ipinasuot niya kay Omeng. Hindi naman nagtanong pa ang kaibigan niya. Agaran na nitong tinanggap ang kwintas gaya ng nakaugalian nila palagi sa tuwing sumasama ito kapag nanggagamot siya. Habang naglalakad na sila papasok sa loob ng bahay, patindi ng patindi ang masamang presensyang nararamdaman ni Tatay Lucas. Pinagpapawisan na rin siya dahil sa pakiwari niya ay para bang may mga nakaharang na masasamang nilalang at wala man lamang kahangin-hanging nakakapasok sa loob ng bahay. Dahil sa hindi niya na makayanan ng kakaibang nararamdaman nun, ay nag-usal na siya ng orasyong pangtanggal kalas sa bulag at pangalis ng mga masasamang nilalang na naninirahan sa loob ng bahay. Hinawakan niya ang mutyang suot-suot at nakiusap sa gabay niyang paluwagin at alisin ang mga masasamang nilalang at demonyong nakaharang sa loob ng bahay ng pasyenteng gagamutin niya. Ayon pa kay Tatay Lucas, habang nag-uusal siya ng mga orasyon para mapaalis sa mga masasamang nilalang, ay talagang nahirapan siyang banggitin ang bawat letra na parang bang may kung sinong nilalang ang gumugulo sa kanyang isipan para hindi niya mabanggit-banggit ang mga katagambuhay. Unti-unti na ring sumisikip ang dibdib niya at halos hindi na makahinga. Muli ay nagtaas siya ng poder sa katawan para maharangan ng malakas na enerhiyang kumukontra sa lahat ng inuusal niyang orasyong pambasag sa bulag at poder. Ayos ka lang ba, iho? Nag-aalalang tanong ni Mang Pasito sa kanya nang makita siya nitong napahawak sa dibdib at kamuntikan ng napaluhod dahil sa sobrang hirap ng paghinga. Itinaas niya lang ang kamay bilang tugon kay Mang Pasito at sinenya siya itong huwag lumapit sa kanya. Oras na hawakan kasi siya ni Mang Pasito ay alam niyang titigal po rito ang mga pinapakawalan niyang orasyon at hindi niya tiyak kung kakayanin ba ng katawan ng matanda ang maaaring mangyari dito. Mabuti na lamang at nakinig ang matanda sa kanya. Maging ang anak nitong lalaki ay hindi na rin nagtangkapang lumapit sa kanya noon. Tanging si Omeng lamang ang lumapit sa kanya at umalalay na maitayo siya. Tol, ayos ka na ba? Halika, tulungan na kita. Nag-aalalang tanong sa kanya ni Omeng at agaran na siyang naiayos ng tayo noon. Tumango siya at muli na namang nag-usal ng mga orasyon. Patig niya sa pagkakataong ito sa bawat pagbigkas niya ng mga katagambuhay ay kinukontra naman siya ng nasa kabilang panig. Hindi siya nagpatinag sa mga nangyari kahit halos hindi na siya makahinga at may kung ano man ang humaharang sa kanyang isipan para hindi mabuo-buo ang mga orasyong pinapakawalan. Ay matibay ang konsentrasyon niyang matapos bigkasin ang mga katagang yon. Makalipas lamang ang ilang segundo ay tagumpay na natapos niyang usalin ng mga dapat usalin. Dahan-dahan niya na rin nararamdamang lumuluwag ng kanyang paghinga. Kaagad niyang dinukot ang panyo sa bulsa at nagpunas siya ng pawis. Dahil sa kanina pa tumatagaktak ang pawis niya sa muka't leeg nun. Walang hiya. Naisan ako dun ha. Kamuntikan na ako ha. Pulalas pa ni Tatay Lucas at napahugot ng malalim na paghinga. Tayo na humang pasita sa silid ng anak niyo. Wika niya sa matanda nun. Agaran na nga siyang dinala ng matanda sa isang kwartong nakasarado. Nang mabuksan na ng matanda ang silid na nakasara, ay agarang tumambad sa paningin ni Tatay Lucas ang dalagang nakaratay sa may higaan. Sandali siyang napaatras at kamuntikan ng matumba. Sa kadahilan ng may naaaninagan siyang matandang babaeng nakadungaw sa dalagang tulala at tila ba sinasakal ito ng matandang yon.
Hindi niya masyadong makita kung ano ang ginagawa ng matanda dahil sa nahaharangan nito ng mahabang buhok na nakabulatlat. Pero bago pa man sila nakapasok sa loob ng kwarto, ay bigla na lamang yung nawala na para bang imahinasyon niya lamang umano ang nakikita niyang matandang babaeng yon. Ang sabi pa ni Tatay Lucas, napakurap pa siya ng ilang beses at pilit na hinahapuhap ang sarili kung tama ba ang nakita niya kanina o hindi. Delikadong anak niyo, Mang Pasito. Mukhang may nagmemilagro sa kanya. Nagulat naman ang matanda at halos hindi makapaniwala sa kanya at nagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Hindi nakasagot si tatay at malakas na tumahip ang dibdib niya at napatitig sa dalaga ng malapitan niya na ito. Esther? Sabi niya. At halos hindi rin makapaniwala sa sariling muli niyang masisilayan ng babaeng unang nagpatibok ng kanyang puso. Tama kayo nang narinig, Sir Seth. Doon pa lang ay nakilala ni tatay ng lubusan kung sino ang dalagang gagamutin niya. Kaya pala noong nakiusap sa kanya si Mang Pasito, ay may kung ano ang nagtulak sa kanyang paunlakan niya ang pakiusap ng matanda nun. Yun pala ang dahilan. Teka, kilala mo yung anak ko? Paano mo siya nakilala? Takang tanong ng matanda nun. Hindi masabi ni tatay kung paano niya nakilala ang anak ni Mang Pasito. Naging masalimuot kasi at hindi maganda ang pagtatapos ng relasyon ng dalawa't matapos silang maghiwalay ay hindi na nagpakita pa sa kanya ang kailanman ng dalaga. Muli ay bumalik ang mga sandaling ala-ala ng aking ama kung paano siya niloko ni Esther at pinaglaruan. Noon kasing nasa edad 20 pa lamang siya at kasalukuyang nagtatrabaho sa bayan. Nakilala niya si Esther at doon nga iniligawan niya ito. Walang pag-aalinlangan namang sinagot siya ng magandang dalaga na siyang labis-labis niyang ikinatuwa. Ilang buwan din silang magkasintahan ng dalaga dahil sa iisa lang naman ang pinapasukan nilang trabaho noon. Gusto niya mang pumunta sa bahay ng dalaga para makilala ang pamilya nito pero hindi ito pumapayag. Palagi itong kumukontra sa mga nais niya at planong magpakilala sa pamilya nito. Hanggang sa dumating na ngang isang pangyayaring siyang labis-labis na ikinawarak ng puso ni tatay. Yun ay nung malaman niyang bukod sa kanya, ay may iba ring kasintahan si Esther at matagal na pala siya nitong niloloko. Nang kumprontahin niya ito ay pawang masasakit na salita ang natanggap niya mula sa dalaga. Nakipaghiwalay ito sa kanya at kung ano-anong panlalait ang sinabi nito. Kesyo napakapangit at hindi sila nababagay. Nahihiya raw itong ipakilala siya sa pamilya nito dahil malakas ang paniniwala nitong hindi siya magugustuhan ng pamilya ni Esther noon. Ayaw man sanang makipaghiwalay ni tatay sa dalaga noon dahil sa ito ang kauna-unahan niyang nobya. Pero wala siya magawa nung tuluyan ng umalis ang dalaga sa pinagtatrabahuhan at hindi na nagpakita sa kanya. Nung ipinagtanong-tanong niya naman sa mga kasama niya kung saan bari nakatira si Esther, walang nakakaalam. Magmula noon na hindi na nagkaroon pang muli ng ibang kasintahan si tatay. Ayaw niya nang masaktan at lait-laitin sa harap ng maraming tao noon. Itinuon niya na lamang sa pansin sa pag-aaruga ng mga kapatid at ina niya. Na mga sandaling yon, ay hindi na namalayan ni tatay na may tumulong luha na pala sa kanyang mga mata. Dala ng sakit na nararamdaman niya habang binabalikan ng nakaraan. Kung hindi pa siya tinapik ni Oming ay hindi pa siya babalik sa kasalukuyang ulirat. Palihim na pinunasan niya ang luha. Tinitigan ng dalaga. Kita niya sa mga mata nitong nagmamakaawang tulungan niya. Isinantabi niya na lamang ang sakit na nararamdaman ng kanyang puso. Bagkos ay inisip niya na lang, Sir Seth, na ibang tao ang dalaga sa kanya. At ni minsan ay hindi nagtagpo ang kanilang landas noong mga kapanahunang naging sila pa. Kahit kasi sa tinagal-tagal na panahon na ang nakalipas ay sariwa pa rin sa kanya ang ginawang pananakit ng damdamin ni Esther doon. Kagad na ibinaba niya mga damit at tinawakan ng kamay ng dalagang nakatulala pa lamang ng mga sandaling yon. Paghawak niya sa kamay ng dalaga, doon niya lang napagtantong kamuntik-muntikan ng makuha ng aswang na isa ding mangbabarang ang kaluluwa nito.
Nasa bingit na yon ng kamatayan, kaya naman kaagad na nag-usal ito ng orasyong pangbalik ng kaluluwa. Agad na inihip yon sa dalaga. Makalipas lamang ang ilang segundo, ay huminga ito ng napakalalim at nang makabawi na ito sa paghinga, ay bigla na lamang itong umiyak ng malakas at napayakap sa kanya. Sandali siyang nagulat at napasinghap dahil sa pagkabigla nun. Muli ay hindi niya maintindihan ang kanyang sarili. Kung bakit biglang lumakas ang kabog ng kanyang dibdib at para bang may mga dagang nagtatambulan at naghahabulan. Naalala niya na naman kung paano sila nagkakilala ng dalaga at kung paano nito nakuha ang atensyon niya at nahulog ng tuluyan ng kanyang puso dito. Hindi maaari ito. Hindi ako nandito para sariwain yung mga kahapong nagdaan. Nandito ako para gamutin siya. Sambit ni Tatay Lucas sa sarili. Nauutal na tinanong niya ang dalaga kung bakit ito umiiyak. Wika pa ni Tatay, kahit na nangangayayat ang dalaga at may mga butlig itong nakikita sa mga braso at binti, hindi niya pa rin maiwasang humanga sa maganda nitong mukha. Wala pa rin pinagbago ang ganda at malanghel na mukha ng dalaga noon. Huminga siya ng malalim at pilit na inaalis ang kung anumang tuksong bumabagabag sa kanyang isipan. Marahang iniga ang dalaga. Bigla siyang nataranta nang biglang lumapos sa kanyang dalaga noon. Matagal na panahon na kasi magmula nung huli siyang yakapin ito. Anak ng tipaklong naman oh. Bakit parang biglang bumalik yung nararamdaman ko sa manlolokong to? Isip-isip pa niya. Ayos ka lang ba iyo? Rinig niyang tanong ni Mang Pasito na nasa likuran niya na pala ito. Kayo lang po pala yan, Mang Pasito. Nakakagulat naman ho kayo. Pasensya ka na. Naririnig kasi kitang bumubulong-bulong natataranta ka. Kaya buong akala ko ay may problema ka. Wala naman ho. Teka, ano ba yung umpisang nangyari at nagkaganyan yung anak ninyo, Mang Pasito? Pag-iwas na tanong niya sa matanda. Nang sa ganon ay hindi nito mahalatang kinakabahan siya. Ipinaliwanag naman sa kanya ni Mang Pasito ang lahat ng nangyari. Maging sa kasintahan ni Esther na magmula noong magkasakit ang dalaga, ay hindi na ito nagpapakita pa. Kumirot ng bahagya ang puso ni Tatay nung marinig niya ang pangalan ng nobyo ni Esther. Dahil yun ang lalaking ipinagpalit ni Esther sa kanya. Napakadrama ni Tatay nun. Siguro kung sila ni Esther ang nagkatuluyan, wala siya magandang anak ngayon at hindi niya makikilala ang maganda kong nanay. Biro lang, Sir Seth. Balik tayo sa kwento. Kagad nang inihanda ni Tatay ang mga kagamitan. Tinulungan na siya ni Omeng para mas mapabilis ang paghahanda ng mga gagamitin niya sa panggagamot at pagriritual. Habang inaayos nila ang mga gamit, ay sinabi niya sa mga asawang nabarang ang anak nila. Bukod doon ay niyanggaw pa ito at mukhang desidido talaga ang nilalang na bumiktima ritong ni isa ay walang makikinabang sa dalaga. Naguguluhan mga na mag-asawa, ay pilit niyang ipinauunawa sa mga ito kung ano talaga ang kasalukuyang kalagayan ng anak nila. Nung mahawakan niya kasi ang kamay ng dalaga, ay nakikita niya sa kanyang balintataw ang mga kaganapan. Hindi man malinaw sa balintataw niya pero nababatid niyang may matinding galit ang nilalang na bumiktima kay Esther noon. Ipinaliwanag niya rin sa mag-asawa na kanina pagpasok niya sa bahay ng mga ito ay may naramdaman na siyang kakaiba. Kung kaya ay nag-usal siya ng proteksyon sa buong bahay. At noong pumasok nga sila sa loob ng kwarto ng dalaga ay nakita niya ang isang matandang babae noon. Alam niyang gabay ng aswang na mambabarang nakita niya. At kung nahuli lang sila ng dating, kahit na ilang minuto lang, marahil ay binawian na ng buhay ang dalaga. Dahil kasalukuyan noong hinahatak ng mambabarang ang kaluluwa nito. Mabuti na lamang talaga at nabawi niya yun kaagad kaya naudlot ang binabalak ng mambabarang sa dalagang yon. Agaran namang nagpausok si Omeng ng insenso sa 4 na sulok ng bahay. Ayon na rin sa utos ni Tatay Lucas. Nang sa ganoon ay walang gagambalang masamang nilalang habang ginagamot niya ang dalaga. Nang may isaayos ng lahat ay inumpisan niya nang ang gamutin ito.
Pag-angat niya pa lang sa manggas ng braso at sa maluwag na salawal ng dalaga. Sandaling napatakip ng ilong ang aking amain dahil sa mabilis na umalingasaw kaagad ang napakabahong amoy ng laman ng nagnanaknaknat na bubulok. Nang titigan na ni Tatay Lucas ang lamang na bubulok inuuod na yon at may mangilan-ngilang langaw na umaali-aligid at dumadapo sa mga lamang na bubulok na partikular sa paa dahil hindi naman yun nababalutan ng tela. Mabilis nang kumuha ng halamang dahon si Tatay at nilagyan niya ng langis na gawa sa niyog na walang mata. Pagkatapos ay nagsindito ng kandilang puti at saka itinapat ang dahong tabako. Nung nakita niyang umaapoy na yon, kaagad niyang itinapat sa mga sugat ng dalaga. Maya't maya namang napapasigaw ang dalaga dahil sa ginawa niya. Maging ang ina ng dalaga ay inutusan siyang itigil ng ginagawa dahil nasasaktan ng anak nito. Mas mag-alala kayo kung hindi ko gagamutin yung anak niyo. Buhay pa siya pero dinaig na yung bangkay na matagal nang naaagnas. Saan kayo nakakitang buhay na pero inuud na? Pabalang niyang sabi sa ina ng dalaga nun. Magpasalamat na lang ho kayo at ginamot ko tong anak niyo. Dagdag niya pang sabi dahil nagsisisigaw ng ina ng dalaga at pilit na inuutusan siyang itigil na ang ginagawa. Hindi naman na pwedeng itigil ni Tatay ang ginagawang gamutan dahil naumpisa niya na ang ritual para sa panggagamot. Oras na itigil niya yon ay may tindi ang balik sa kanya nung mambabarang na dumali sa dalaga. At kapag ganon, kahit na anong pakiusap pa ang gawin sa kanya na mag-asawa, hindi niya nagagamutin pa yung dalagang yon. Tumigil ka na, Imelda. Hayaan mo na si Lucas na gamutin yung anak natin. Saway ni Mang Pasito sa asawa at pilit itong kinukumbinsing lumabas ng silid para hindi na sila maistorbo sa panggagamot. Tiisin mo lang yung sakit dahil masakit kung sa masakit talaga itong gagawin ko. Pero sa ikakagaling mo rin ito. Kung tutuusin nga, walang-wala pa to sa ginawang pananakit ng damdamin ko Aniya, at talagang humugot pa sa dulo. Napatingin naman sa kanya si Omeng. Mabuti na lang at nakalabas na mag-asawa kaya hindi narinig ang sinabi niya. Hoy tol, mukhang may mahaba-haba ka na namang ikikwento sa akin mamaya pag-uwi Nakangising wika ni Omeng sa kanya matapos may abot ang alamang dahon. Saglit na tiningnan lang ni Tatay ang kaibigan at ibinalik na niya ang pansin sa dalaga nun. Dahil muli na naman itong magsisisigaw at halos magwala na ng sunod-sunod na mapatakan ng apog na may langis ang mga sugat niya. Agad namang kumalat ang mainit na langis na may kasamang tabako sa mga lamang nabubulok. Kaya maya-maya ay nakita niyang unti-unti nang nangamatay ang mga maliliit na kulay itim na uod na yon. Habang ginagamot niya ang dalaga ay may narinig siyang bumubulong dito. Kung kaya nagpalinga-linga siya sa buong paligid. Pakialamero kang albularyo ka. Papatayin kita sa oras na makita kita. Humanda ka sa akin. Galit na wika ng matandang lalaki sa pamamagitan ng pagbulong sa hangin. Kaagad na naging alerto ito at nagtaas muli ng bakod sa katawan. Dahil sa nararamdaman niyang nagpapakawala na naman ng tigal po sa hangin ng mambabarang. Mabuti na lamang at may tangan siyang mutya kaya naman kahit na anong gawin ng mambabarang na ito ay hindi siya nito nakikita. Mabilisan na ang panggagamot na ginagawa niya at noong matapos niyang gamutin ang dalaga ay hindi niya pa rin tinanggal ang poder sa katawan nun. Dahil alam niyang anumang oras ay susuguri na sila ng mambabarang. Makalipas ang mahababang gamutan ay natapos na ni Tatay ang panggagamot. Pasado 7:00 na ng gabi nang matapos niya itong gamutin. Dahil aaminin niyang sa lahat ng ginamot niyang may sakit ay sa dalagang yun lamang siya nahirapan. Kaagad na ipinaghanda sila na makakain pero tumanggi si Tatay dahil sino ba naman na makakakain ng matiwasay matapos mong manggamot ng galis na may sangkaterbang uod. Sa halip ay kape na lamang ang hiningi nila. Pambawi na lamang lang lakas habang nagpapahinga. Wala pa man sa kalahati ang kaping iniinom ni Tatay ay nakaramdam na siya ng kakaibang presensya sa buong paligid nun. Nagiba ang simoy ng hangin at
umilinsangan yon. Na tila ba init na init siya sa katawan at nakakaamoy na rin siya ng napakabaho. Kasunod noon ay may narinig na siyang malakas na pagaspas ng mga pakpak at huni ng wakwak na pahinga ng pahina. "Maganda na kayo. Nandito na yung bisita natin." Hambog niyang sabi sa mga kaharap na sina Oming at Mang Pasito. Tumayo na siya at kinuha ang buntot pagi nun. Tiningnan niya si Mang Pasito at sinabihang bantayang maigi si Esther dahil tiyak niyang gagawa ng paraan ng nilalang para makuha ang dalaga. Mahirap nang masalisihan sila. "Tol, Oming, dito ka lang sa loob ng bahay. Ako na yung bahalang umarap sa bisita ni Mang Pasito." Anya, sabay kindat sa kaibigan. Nangako pa siya sa kaibigan niyang oras na matapos ang problemang kinakaharap. Tuto pa rin niya na ang pangako nitong sasamang umakyat ng ligaw sa dalagang natitipuan nitong taga-Karatig Baryo lang. Tumango naman si Oming at sinabihan siya mag-ingat dahil uuwi pa siya nitong buhay sa baryo nila. Paglabas niya ng bahay ay saglit pa siyang napasigaw dahil sa hindi niya inaasahan kung gaanong kapangit ang bubungad sa kanya. Sobrang kilabot ang naramdaman ni Tatay Lucas na mga sandaling yon. Kitang-kita niya ang nakakahilakbot na matandang lalaking may matutulis na pangil at nanlilimahin ng langis ang buong katawan. Nagbabaga din ang mga matang namumula habang pilit nitong hinahanap kung saan siya naroroon. Sa pamamagitan kasi ng mutyang hawak nito ay hindi siya makikita ng aswang. Kahit na wala siyang binabanggit na orasyon, sa kadahilan ng may angking sa bulag ng mutyang yon. "Nasaan ka? Magpakita kang albularyo ka. Napakapakialamero mong hayop ka." Gargal na bulalas ng nilalang. Hindi na nag-aksaya pa ng panahon si Tatay. Pagod na rin kasi siya at alam niya naman na kung bakit at kung anong dahilan sa lahat ng mga nangyari. Ang aswa kasing bumiktima sa dalaga ay apo nito ang isa sa mga niloko ni Esther noon. Gaya sa nangyari sa kanya noon ay pinagsabay-sabay naman ng dalagang may kakatihan sa katawan ng dalawang binata. Malas nga lang nito dahil apo ng isang aswang na mambabarang ang binatang niloko niya. Kaya't binarang ito at hindi lang yon, niyanggaw pa. Ang matindi pa na napakasakit para sa apo ng mambabarang ay naabutan nitong nagtukaan ng dalaga at ang lalaki nito na parabang mga pato at nagyayapusan pa. Kaya grabe talagang sakit na nararamdaman ng apo ng mambabarang nun. Pero ganun pa man ay isinubukan din naman umano ni Tatay na pakiusapan ng mambabarang kanina. Habang ginagamot ang dalaga, napatawarin na lamang ito. Kumbaga magkapatawaran na lamang para sa ikakatahimik ng lahat. Pero sadyang nagmamatigas ang mambabarang at talagang wala itong balak na buhay ng dalaga. Dahil sa ginawa nitong panluloko sa apo niya. Dahil nga sa hindi sumang-ayon ng aswang, ay wala nang magagawa pa si Tatay kundi ipataw ang kung anumang nararapat para sa nilalang na yon. Hindi na nga siya nagsalita at mabilis niya nang hinambalas ng buntot ng pagi ang aswang. Nang matamaan niya yon, sa kanya ulit sunod-sunod pang hambalusin ito ng napakalakas. Hanggang sa tuluyan ng bumagsak ang nilalang sa lupa't walang patid sa pangingisay. Sa tindi ng paghambalos niya. Nung akmang hahambalusin niya na sana uli ang nilalang, ay mabilis namang nakalayo ito. Pero bago pa man ito nakalayo ay nagpakawala na siya ng matinding tigal po na alam niyang ikakamatay nito at hindi na aabutan pa ng kinabukasan. Matapos ng pangyayaring yun ay kagad na siyang pumasok sa loob na bahay. Ibinalita niya sa mga ito ang mga nangyari. At dahil sa tapos na ang panggagamot niya ay nagpaalam na sila na Oming na uuwi na. Pero bago siya tuluyang lumabas ng bahay ay kinausap niya muna si Esther at binigyan ng napakatinding payo. Sa susunod, maghinay-hinay ka sa pagkikipagtukaan sa mga lalaki . Hindi lahat ng lalaki ay kayang-kaya mong paikutin dahil dyan sa taglay mong kagandahan. O maganda ka kung sa maganda. Pero hindi ka respeto, Esther. Sana maging aral sa iyong nangyari. Respetuhin mo yung sarili mo at huwag basta-basta na lang bumuka ka para respetuhin ka rin at walang masamang mangyari sa'yo. Anya, sabay walk out. Humingi ng tawad sa kanya ang dalaga at nangako itong magbabago na.
magpaganon pa man ay yun na ang huling pag-uusap nila Sir Seth. At hindi na ito nasundan pa.